Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. At ang kaniyang sinabi kung yaoy ipinagbili at inilimos sa pobre, di lalong gawang mabuti at huwag sinayang dinig. Ang kaniyang kaisipan, kung yaon nga di sinayang, at sa kanya ibinigay, mauumit niya bilang at sukat na pagtubuan. Nang kay Jesus na matatap ang gayong balak ni Judas, kapag daka ay nangusap, aniya ay mga liyag, akala ninyo ay linsag. Kayo'y hindi magkukulang ng pobre, malilimusan. Ngunit ito ay tandaan, iilang araw na lamang tayo'y maghihiwalay. Ang gawa ni Magdalena, yaoy parang himakas na, at sa aking alaala, kaya nga mga kasama, huwag nang ikabalisa. Alay ng kinabukasan, sa bithan niya ay pumana. Kung itong maestrong mahalan, kasama at kalakbayang apostoles na tanan. Nang malapit na ang sabi, si Jesus na poong kasi sa aldeya ng Betpage, karating ng Ulibete, kinawiwilihang dati. Kalahating oras bilang ang layo na lalakaran sa Jerusalem na bayan. Dito ay ang pong nagutos sa mga kawan. Dalawang ang disipulo ang inutusan ni Kristo, si Juan at si Jacobo, magkapatid na tuton na anak ni Zebedeo. Inyong ang parunan, ang dako sa at kayo ay may darat na huminta na napupugan, may anak pang kaakbay. Kalagin at dalhin dito, at ito'y siyang utos ko. Kung may tatanong sa inyo, isagot ay ang maestro ang nagpapakuhan nito. Umanaw na kapag
ang inutosang dalawa. Doon nga ay kanilang nakita napupugang huminta kasiping ang humintilya. Nang anyo na ang kakalagin ng may-ari ay nagturing. Ani Jacobong butihin, ito ay utos sa amin ng maestro'y may gagawin. Gayong wika ay nang mabatid ang may-ari umimik. Di na binuka ang bibig sapagkat pinamay. Kung kaya nakuha ni Jesus minta, kung siya ay papasok na sa Jerusalem na sadya, sasakyan niyang talaga. Malinaw nasuka Panginoon ng mga anak ni Adan at siyang dapat tuladan ng palalong asal. Itong aral ay isinulat sa pasyon ay nasa saad kung magsalita't mangusap, may paggalang at banayad, makabubuti sa lahat. Taong lubhang alisaga, mataas magmanukala, ang palalo kung magwika, ilipin mong matiyaga lahat mong lihis na gawa. Itong Diyos na totoo, kung nagkatawang tao, nagpakamura sa mundo, pangaral lamang sa tao at nang ikaw ay matuto. Niyang doktrina, milagrong pangyaya, sa mundo'y ipinakita ng iyong maalala ang totoo niyang sinta. Ngunit ikaw na suwail, wala munti mang panindim, ang parati mong hangadin, ang sala ay gawang sinlinsil, siya mong minamagaling. Nagdalang awa sa tao na iyong kapwa, ang gawa mo'y pawang daya, magbintang, magpasala, mangusap, magwika-wika, manumpa at manungayaw, di lang katampalasan, sa bibig mo ay nanukal,
Wala kang takot munti man sa sa Diyos na poong mahal. Kung pumulat manuya ka, nagwawala kang kapara. Ngunit di mo nakikita at di mo naalala kalupitan mong lahat na. Ano pa at pawang lihis ang lahat mong pag-isip. Linlang at hindi matuwid, kung yaoy di mo'y tangis, anong iyang masasabi? Ang katampatan mong gawin, Kristiyanong nagugupiling. Ngayon'y ating salubungin si Jesus na mawagpasok sa Jerusalem. Ingni at nagpakababa, bago'y Diyos na dakila. Hari ng langit at lupa, puno na may munukala ng lahat niyang ginawa. Ang dukha at mura, salat sa tingin ng mata, sumasakay sa huminta, bago'y lubos na kaniya ang kayamanan, lahat na. Ito'y kaya gawa lamang nang siya'y ating tularan. Magpakababa ng asal, iwaksi ang kapalaluan, puno ng dilang kasamaan. Bago lumakad, tayo muna ay magmalas at pag-isipang banayad, mga sabit na kasulat hula ng mga propetas. Ang mga unang pantas na masisinhing propetas, siyang nagsabit sumulat ng kamatayan at hirap ng pariritong Mesiyas. Na Salmos na ikalawa ni David bunying propeta, Mesiyas na mapaninta, pariritong walang sala kusang magpapakamura. Sinabi niya tinuran ang buong kapangyarihan, 10 ng kaparusahan sa sinumang sumasalansang ng kanyang kautusan. Sinaysayang madlang hirap na daratni ng Mesiyas, darakpi ng mararahas at tataliang di hamak aring isang uslak.
Ano pa at itinitik sa buong Salmos ni David, ang buhay na masasapit, hirap at madlang pasakit niyong berbong Ang mapagtiis. propetang si Mikiyas, siyang nagsabit sumulat. Sa Belen ipinanganak, at doon din nga sisikat yaong mahal na Mesiyas. At yaon namang propeta ni Isaías ang nagbadya, isang dalaga niya, maglilihing walang sala at manganganak ng isa. At yaong iaanak din, tatawaging Emmanuel, kung baga tatagalogin. Ngayon yaon ay ang turing Diyos ay sumasa atin. Tanang mga testamento, ang palaman ay ganito, hirap na di mamagkano, ang sasapiting totoo niyong sasakop sa tao. Ang wika pa at pahayag, at kung dakpin ang Mesiyas, at sa takot ng alagad, tatakbo't magsisilag, magpapahaba't duruwag. Tutungang aariing, parang ulol taong baliw. Ano pa at hahamakin niyong mga sinungaling at mga pinaghiliing. Isa't isa ay mumura, mukha niya'y luluran pa. Tatampalin naman siya, magtitiis, magbabata, kordero, siyang kapara. Siya'y ipaghahatiran sa isa't isang hukuman. Si Pilato'y sila lamang ang hahatol at kapagkuwan ng dusang ikamamatay. Mula ulo hanggang paa, matatagtad ng suplina, 5,000 mahigit pa, ihahampas sa kanya niyong mga palamara. Tuloy namang puputungan ng tinik ang ulong mahal. Kunwang ay hari-harian, ang setrong ipatatangan, isang tambong hamak lamang. At sa gayong mga sakit
ang ibibigay na tubig ay sukat apdong mapait. Ipaiinom na tikis niyong mga malulupit. At kung siya ay patay na, nasa krus iparirip susugatan kapag taka, yung tagiliran niya ng turyong masigla. Kung malibing ng totoo ang bangkay ni Hesukristo sa takot ng mga lilo, yaong mahal na si Polkroy babantayan ng soldado. Ngunit agad mabubuhay pag gusto ng 3 araw at paglabas na sa hukay, pawang mga lunasan ng soldadong nagbabantay. Ito ang hulang lahat na ng masidhing propeta. Ang sakit at madlang dusa titiising para ng ikalawang persona. Tanang mga bihasa, marunong na lahat na, para parang nagbadya, na sinakyan ngang talaga ni Jesus, yaong humenta. Nang malapit nang dumating sa pinto ng Jerusalem, si Jesus ay umibis din at sumakay namang tambing sa humintilya ang turing. Pagkat yaong humintilya, na anak niyong huminta, ba't dili makakaya, kaya at sinakyang una ni Jesus, yun ngang yaong ngang ina. Ito na nga ninatupad ang hula ni Zacarias, sinabit ipinasulat, nasasakay ang Mesiyas sa isang hayop na hamak. Ang sinabi ni San Mateo sa kaniyang ebanghelyo, nang malapit na magpasko, piyesta ng mga Hudyo naglakbay si Kristo. Nariyan na nga timanggi. Pinapasa sa lona sa trabaho, sa nyo na. Okay, sige. Si Jesus nang sasakay na sa hayop na humintilya, iyong tanang mga kapa niyong disipulos niya iniangkas
kapag daka. Lumakad na nga si Kristo, naliligid ng katoto. Sa Jerusalem ang tungo, at balak niyang tutuo ang pangangaral sa tao. Nang matanto't maalaman na si Jesus na maalam niyong taong karamihan ay papasok sa simbahan sinalubong kapag kuwan. Kaguluhay di kawasa ng matanda man at bata, para parang natutuwa, nagpupuring walang sawa dito sa puong dakila. Yaong iba'y nagsikuha ng palaspas at oliba. Ang iba naman ay kapa, inilatag kapag daka kay Jesus na poong Ama. At isa'y umaawit ng Usana Filio David at Benedictus Kevinit. Salamat aniya'y sumapit, mahal na anak ni David. Ang idinuktong pangsabi ay in nomine Domini. Iyo pong gamutin kami sa ngalan ng nagkandili at Diyos Ama mong kasi. Habang daay umaawit ng Usana Filio David, tuwing hindi nga maisip, papupuring walang pati dito sa puong marikit. Sa malaking katuwaan niyong taong karamihan, mula na ngang isinukal ng puso at gunam-gunam ng Pariseyos na tanan. May pariseong lumapit kay Jesus ay nagsulit. Aniya'y maestrong ibig, ang taong nangag-aawit, patahanin mo ang bibig. Nitong si Hesukristo, ang kahimat walang tao, magpuri sa akin dito, ang naritong mga
bato magpupuring totoo. Nang ito'y maipangusap, nagtuloy na ng paglakad. Sa templo siya tumambad, kasamang umaakibat ang apostoles na lahat. Pumasok na nga sa templo, nangaral sa madlang tao. Marami namang milagro, awang hindi mamagkano ng puong si Jesucristo. At mga bulag 10 nagsisiusad, piping di makapag-usap, pinagaling niyang lahat, awang hindi hamak-hamak. Marami na mga lubhang makapal ang gumaling, na may damdam. Nagsisikip ang simbahan, tao'y hindi magkamayaw ng pakikinig ng aral. Ngunit ang mga balawis, eskribas at saserdotes, halos magputok ang dibdib sa laki ng pagkagalit dito sa puong marikit. Sa kayaong mga lilo, mainggiting Pariseo, pinagbawalan ng tao ang magpatuloy kay Kristo, parurusahan ang totoo. Sa ngalan ng Ama ng Espiritu Santo. Amen. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos, nakapiling niya. Sa ating pagmamahal at paglilingkod sa kanino man, tayo ang magdadala ng balita ng kaligtasan. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos, nakapiling niya. Sabay-sabay ngang mag-awitan ng mga bansa. Tayo'y tinuring ng Panginoon bilang mga anak. Tayong lahat ay may pananagutan
pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos, nakapiling niya. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos, nakapiling niya. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos, nakapiling niya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos na aming Ama, puspusin mo kami ng iyong banal na Espiritu upang maunawaan namin ang iyong banal na salita ng may pananampalataya. Pagyamanin sa aming puso na may pag-asa. Maranasan namin sa aming buhay na may pag-ibig upang tunay ka naming ibigin at isabuhay ang iyong banal na salita para sa aming kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo ang iyong anak na aming Panginoon. Amen. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Lucas. Habang dumarami ang mga tao, sinabi ni Jesus, isang masamang salinlahi ang naghahanap ng tanda, ngunit walang tandang ibibigay sa kanila, maliban sa tanda ni Jonas. Kung paanong si Jonas ay naging tanda sa mga taga-Ninive, gayon din ang anak ng tao sa salinlahing ito. Sa paghuhukom, tatayo ang reyna ng timog laban sa salinlahing ito, sapagkat taglakbay siya upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit narito ang higit kay Solomon. Tatayo rin ang mga taga-Ninive, sapagkat nagsisi sila sa pangangaral ni Jonas. Ngunit narito ang higit kay Jonas. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo.